Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga ka-Alex Aswang Stories. Ngayong gabi po ay magbabahagi po tayo ng iba't ibang mga kwento na hango sa tunay na buhay. Pero bago ang lahat, ako'y masayang masaya na ibabalita po sa inyo na nakabalik na po ang channel na ito sa ating monetization, mga kaibigan. Yung mga dating na members po dito na biglang nawala, naputol kasi nga na-demonetize ito last April. Ngayon po ay pwede na po kayong mag-join ulit sa ating membership channel. Nang sa gayon po, sa mga normal member ay ma-shoutout ko po kayo once in a week sa ating mga ina-upload na video, mga kaibigan. Sa mga mataas naman na or higher level, isa-shoutout ko naman kayo twice a week, and meron din po kayong mga names na makikita sa screen ng ating mga video, mga kaibigan. Pwede rin po kayong magpadala ng mga picture ninyo kung gusto ninyong ma-flash ang inyong mga picture sa screen. Yun naman po ay sa mas mataas na level, mga kaibigan. So yun po, ako'y nagagalak lamang na nakabalik po ng ibabaw po yung katotohanan sa channel na ito. Nag-reapply ako kahapon, kanina, na-approve ka agad, mga kaibigan. So, hindi na siya umabot ng 1 month. Thank you, YouTube. Pinanigan niyo po ang aking channel. And syempre, salamat sa Panginoong may likha na muli ay nakabalik tayo, mga kaibigan. Pero yung naiwan na dito, yung earnings, nawala siya, mga kaibigan. At makakabalik tayo sa revenue mga September pa, most probably. So, sige lang, laban lang. At least nakabalik na tayo, di ba? Magbabahagi tayo ng mga marami-raming kwento ngayon, mga kaibigan, tungkol sa syempre kababalaghan pa rin, no? Unahin natin itong kwento ng isang sender na sinend niya lamang po kanina sa ating email, na maikli lamang po ito pero base po sa tunay na karanasan. Simulan na po natin ang kwento. Hello Sir Alex, magandang gabi o magandang umaga sa inyo at sa lahat ng tagapakinig dito. Matagal na po akong tagapakinig sa inyong programa. Pero maikli lang po itong istorya ko. Sana ay maitampok nyo sa inyong channel. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Ben, taga Misamis Occidental sa Mindanao. Hindi ko na lamang po babanggitin ang mismong lugar o barangay namin kung saan ito nangyari. Simulan ko na po ang istorya. Noong mga bata pa po tayo, lalo na sa mga batang 90s dyan, uso po talaga sa atin, lalo na tuwing Disyembre, mga ngaruling sa ating mga kapitbahay o sa ibang barangay. Dalawa lang kami ng kaibigan ko noon, natawagin na lang po natin sa pangalang Tong. Siyempre dalawa lang po kami para malaki ang hatian sa kita ng pangangaruling. Hahaha. At nung nagsimula na kaming mangaruling, okay naman po, walang naging problema. At noong papunta na kami sa kasunod na bahay para mangangaruling, tila napansin ko na may tumatakbong isang lalaki na nakahubad ng kanyang pang-itaas na damit at papunta siya sa aming direksyon. At yung dalawang kamay niya po ay parang ginagawa niyang pakpak na alam niyo yung kinakampay na parang lumilipad. Nung una, kasi malayo pa siya, ay binaliwala ko lamang ito. Ako lang ang nakapansin sa umpisa. Pero sinabi ko ito kay Tong. Tong, nakita mo ba yung lalaki na tumatakbo papunta sa atin? Sumagot naman ito at sinabing, ay oo nga. Huwag mong pansinin yan, baka binibiro lang tayo niyan. Tumango na lang ako habang nakatingin sa tao na iyon. At nung papalapit na po siya sa amin, para bang walang planong tumigil sa pagtakbo at tila akma niyang hahawakan ako. At nung napansin ito nitong na hindi na maganda,
na may kakaiba na at mali sa taong ito, ay bigla siyang sumigaw ng, "Takbo na, Ben!" Itong si Tong, mabilis po siyang tumakbo, Sir Alex, kesa sa akin at medyo nahuhuli ako noon sa kanya. At nung lumingon daw siya sa akin, nakita daw niya na malapit na akong mahawakan nung taong humahabol sa amin. Bigla akong hinatak ng aking kaibigan palayo sa kamay nung tao na yun at muntik pa nga akong madapa. Buti na lang, nakabalance pa ako sa paghatak na ginawa niya sa akin. At nang medyo makalayo na kami, ay dali-dali kaming lumiko pakanan na daan para magtago at doon. Lumiko pa kami sa bahay para magtago na. Nung sumilip kami, kung nakasunod pa ba sa amin ang tao na iyon. Mabuti na lamang po at wala na ito, kaya hindi nagtagal ay tumayo na kami at dumiretso na sa aming patutunguhan. Yung tao naman na parang lumilipad, dumiretso ito kung saan man siya papunta at patuloy pa rin ang kanyang ginagawa na pagkampay ng kanyang mga kamay taas baba na parang lilipad at parang ibon ang tingin niya sa kanyang sarili. Doon talaga kami nagtaka kung sino ba ang tao na iyon, kasi hindi namin naaaninag ang mukha. Sa takot namin ay hindi na lang namin pinagpatuloy pa ang aming pangangaruling. Baka balikan kami ng tao na yon o aswang ba kaya yon. Siguro malapit na maging aswang kasi gusto na niyang lumipad at balak pa yata akong dagitin. Kayo, ano kaya sa tingin niyo ang ginagawa nung tao na yon? Ganun ba ang epekto ng yung nahawaan ng pagiging aswang at malapit ng maging aswang? I-comment nyo lamang po ang inyong mga sagot. At yun lang po, Sir Alex, ang aking napakaikling istorya. More power po sa programa ninyo at God bless po sa lahat. At nga pala, ang tabayanan nyo po, marami pa po akong kababalaghan na gustong i-share sa inyong programa. Sooner po. Hanggang sa muli, salamat at ako, si Bena. It was 2019 month of May nung magbakasyon kami sa bahay ng lola ko sa province. Buntis na ako that time pero hindi ko pa alam. Hindi rin po kasi normal ang dalaw ko, kaya ayun, wala akong kamalay-malay na nagdadalang tao na pala. Malaki ang bahay ni lola. Okay pakiramdam kasi malayo sa ingay at presko ang hangin. Madali kang makatulog gawa ng sobrang tahimik. Malalayo ang mga kapitbahay sa probinsya namin. Kaya kung hindi ka sanay, medyo matatakot ka talaga doon gawa ng may mga area po na magubat pa talaga. Sa first week namin okay pa naman. Napupuyat sa kakakwentuhan tapos kakapanood ng mga video sa cellphone. Pero okay lang naman po yun dahil madali akong makakatulog kung gusto ko na. One morning, Sir Alex, around 9 a.m. Habang nagkakape kami sa may maliit na mesa sa labas ng bahay, may dumaang matanda at nagtanong. May hinahanap siya at sinabi niya yung apelyido ng tao. Lumapit si Lola at sumagot. Sabi niya, hindi kilala yung taong hinahanap. Magtanong ka na lang doon sa unahan, Inday. Baka may nakakakilala roon. Mga baguhan siguro yung hinahanap mo dito sa lugar. Tumango ang matanda kay Lola na sa tingin ko nasa mga 50 pataas ang edad. Ilang minuto siyang nagstay bago umalis. Patingin-tingin sa unahan, sa likuran, tapos titingin naman sa bahay namin na para bang may hinahanap. Wala naman sa bahay namin yung hinahanap niya kaya medyo nagtataka kami sa kilos niya. Tatanungin na sana ni Lola, pero nang kanyang balikan ay umalis din naman kagad. Sabi ni Lola, hindi taga roon ang matanda. Hindi niya kilala. At nga pala, nakabakod naman ang bahay ni Lola. Pinagdikit-dikit na kawayan. Meron din gate na mababa lang.
Basta kita ang mga taong dumadaan. Doon lang sa gate yung matanda, hindi siya pumasok. So, that night Sir Alex, around 10 p.m., bigla akong parang may kakaibang nararamdaman. Gusto ko na matulog pero hindi makatulog tapos ang init-init ng aking pakiramdam. Hindi ko maintindihan gawa ng ang mister ko. Nakatalukbong naman ng kumot sa sobrang lamig ng klima. Ganon din naman ang mga pinsan ko sa sala, kaya nagtataka talaga ako. Ang ginawa ko, tinignan ko ang banyo kung meron bang tubig. Puno naman 2 malaking timba kaya naligo ako kasi sobrang maalinsangan talaga ang pakiramdam ko. Tapos, pinagpapawisan ako. Maya-maya, lumabas ang aking asawa. Nabatid pala akong lumabas sa kwarto. Taka siya bakit daw ako naligo gayong ang lamig-lamig ng panahon at gabi na. Hindi ka ba naiinitan? Tanong ko pa sa kanya. Napakamot na lang sa ulo ang mister ko at sabi, gabing-gabi maliligo at ang lamig-lamig. Bahala ka, sabi ko sa kanya at diretso na ako naligo. Pagkatapos ay lumabas ako sa kusina dahil sinampay ko ang mga basang damit. Habang ginagawa ko yon, kinilabutan ako kasi parang may nakatingin sa akin. Sobrang dilim pa naman sa may bandang poso sapagkat maraming mga puno ng kawayan doon. Hindi ako matatakutin pero dala na rin ng sobrang dilim doon tapos walang kapitbahay na malapit kaya natakot na rin ako. Ewan ko ba sa aking sarili nun? Hindi ko maipaliwanag kung tao ba o sa dilim ako natatakot. Simula nun Sir Alex, napapansin kong gabi-gabi na akong naiinitan kaya pinayuhan ako ni Mister na sa hapon na lang maligo. At dagdag ni Lola, wag daw sa may puso kasi madilim ang bahagi na yon. Ang ginawa ko tuwing 6:00 na lang ako naliligo, hindi sa banyo kundi doon sa puso. Okay lang 6:00 ka ako kasi gising pa ang lahat. Hanggang isang beses noon, hindi ko alam kung namalikmata ba ako. Kasi noong naliligo ako, pagkabuhos ko ng tubig sa liig, may nakita akong parang maliwanag na mata na bigla na lang nawala sa ibabaw ng kawayan malapit sa bubong ng bahay ni Lola. Takot may tiniis ko na lang. Diretso lang buhos ng tubig kasi maraming sabon ang aking katawan. Hanggang ilang sandali pa, tiyempo namang tapos na wala ng sabon ang aking katawan nun. Bigla na akong tumakbo sa sobrang takot dahil nakita ko talaga na parang may asong gumapang mula sa bubong papunta sa kawayan. Sinabi ko sa kanila yon. Kumunot noon ni Lola, sabay nagtanong, "Hindi ka ba buntis rin?" "Hindi naman po, Lola." Sagot ko lang sa kanya. Ayon kasi sa aming Lola, may napapansin daw silang kakaiba ni Lolo na tila ba may presensya ng aswang na nagmamasid sa aming bahay tuwing gabi. Nagbiro naman isang pinsan ko, sabi niya baka si Lola daw buntis kaya ayun. Nagkatawanan na lang kami dahil sabi naman ni Lola, nagakontrol daw sila ni Lolo. "Bumili kayo ng pang-test bukas sa bayan para masigurado ninyo, apo. Duda ako buntis ka eh." "Sige po, Lola." Kinabukasan ay bumili na kami ni Mister. Tama nga ang hinala ni Lola. Nagdadalang tao ako, Sir Alex. Naghalo-halo na ang emosyon. Masaya kami na natatakot kasi, ayun nga, sabi ni Lola may mga tao umano sa baryo na hindi kilala. Mga bagong mukha na ang iba ay pinagdududahan umanong aswang. "Ngayong alam na nating buntis ka, apo, Rain. Ingatan mo ang baby mo." "Opo, Lola." Magmula nun, sir, tinitiis ko na lang kahit ako'y naiinitan. Kaya pala sa tuwing nalabas ako ng bahay sa may poso nun, para bang may pumipitik sa tiyan ko. Buntis na pala ako at siguro pinagmamasdan ako ng aswang. Ganun daw po yun eh, sabi ni Lola. Maghahanap daw sila ng tamang tiyempo bago umatake.
Ganun pa man, feeling ko safe naman ako doon kasi nga ang dami namin sa bahay. Nandyan pa mga pinsan ko. Ngunit isang gabi, labis akong kinilabutan dahil bigla na lang akong nagising sa kalagitnaan ng aking tulog na sobrang pinagpapawisan, tapos meron po akong naririnig na ungol sa may bintana ng kwarto namin ni Mister na hindi ko po mawari kung tao ba o hayop. Pero dito ako mas natakot. Kahit anong yugyug ko sa aking mister para gisingin, nakakapagtakang hindi agad siya nagising. Akala ko nga binabangungot kaya nagpray ako. Lumabas ako ng kwarto papunta sa mga magulang ko sa kabila. Pati sila, sir. Nakakapagtaka lang na hindi agad nagigising. Ang una pong nakabatid sa akin ay si Lola. Siya ang unang nagising. Pagkatapos ang mister ko, and then sunod-sunod na po lahat pati na mga pinsan ko sa sala. Nakakatakot lang talaga kaya kinabukasan noon, imbis na magstay pa kami sa bahay ni Lola ng ilang linggo, nakapagdesisyon kaming mauna na ni mister na mauwi sa amin. So eto na. Buong akala ko talaga ay okay na kasi nga nasa amin na eh. Kaso makalipas lang ang ilang araw, nararamdaman ko ulit yung maalinsangan na pakiramdam tuwing gabi. Yung bahay po namin ay semento kaya alam kong hindi talaga makakapasok sa loob kung meron mang aswang sa labas. Tapos yung bintana, lahat po ay salamin. So ayun na nga, paglipas lang ng ilang araw, tuwing gabi nakakarinig kami ng may naglalakad sa bubong namin na parang mabigat. Na pati kapitbahay at mga tito ng mister ko nakabatid na rin. Tapos yung alaga po namin na pusa, nakakapanibago lang ang kilos nito dahil tuwing gabi lagi siyang nakasunod sa akin, tapos napapansin ko kapag malalim na ang gabi ay parang may tinitignan siya sa mga bintana. Palipat-lipat, pero dun siya madalas sa bintana ng kwarto namin ni Habi. Hanggang sa isang gabi pa, nagising ako ng walang dahilan. Ang ilaw namin sa loob ay naka-dim light lang po yun. Ilang sandali, nararamdaman kong pumipitik ang aking tiyan katulad dun sa probinsya sa bahay ni Lola. Natakot ako dahil yung pusa namin ay nakatindig lahat ng balahibo na nakatingin sa bintana ng aming kwarto. Hindi ako gumalaw. Pinagmasdan ko lang muna kung ano ang gagawin ng pusa namin at ano tinitignan niya sa may bintana. Yung kurtina, medyo nakahawi yun konti, makikita yung nasa labas. Makaraan ng ilang minuto, maniwala man kayo o hindi, merong sumilip sa bintana namin na sobrang pula ng mata. Isang mata lang ang aking nakita kasi konti lang yung siwang ng kurtina. Ang nakikita ko sa kanya yung isang side lang ng mukha. Hindi ko alam kung ano siya, basta maitim na nilalang na merong makapal at nananayo na buhok. Ang pusa namin napalundag at nagtago. Ako naman napasigaw ng wala sa oras kaya naalimpungatan ng aking mister. Nang dahil sa aking sigaw na yon, maya-maya ay kumatok ang tito at tita namin. Ang sabi nila, kanina pa raw pala kaming inaaswang kasi meron silang naririnig kahit na hindi naman malapit ang bahay nila mula sa amin. Sobrang kinilabutan ako, Sir Alex. Hindi ko akalain na makakakita ako ng nilalang na ayon kay tito at tita ay isang aswang. Nang dahil doon, lumipat po kami ng kwarto ng gabi na yon. Tapos, ang bintana ay inayos namin mga kurtina upang hindi makita sa labas. At dahil ang isang tiyuhin ng mister ko ay may alam patungkol sa mga pangontra, binigyan niya po ako ng isa. Ayon sa kanila, maaaring sinundan daw ako ng aswang mula sa probinsya kasi nga naikwento ko po yun sa kanila.
Grabe naman, sabi ko pa, kasi nga ang layo-layo sinundan talaga ako. Sagot naman ni Tio, hindi naman mahirap sa aswang ang sumunod kasi may kakayahan silang lumipad. Pasalamat ako kay Tio kasi magmula nung nagkaroon ako ng pangontra sa katawan, tapos sinunod mga payo nila bilang isang buntis, naging okay po ang lahat. Nawala ang naglalakad sa bubong namin ng 10 oras ng gabi. Hindi na rin balisa ang pusa sa bahay tuwing gabi. Nawala rin yung pakiramdam ko na maalinsangan at higit sa lahat, nakakatulog na po ako ng tuloy-tuloy. Pero eto Sir Alex, malaki na tiyan ko nito. Isang araw, habang ako'y naglalakad papunta sa tindahan, meron akong nakikitang matanda sa unahan na naglalakad ng pasalubong sa akin. Hapon na noon, mga alas 5 na at may mga tao rin sa labas. Nakatakip ang mukha nung matanda pero habang papalapit siya, nakikilala ko ang mga mata niya. Nang nasa mga ilang dipa na lang siya mula sa akin, huminto ito at tinanggal ang takip ng mukha at nagdura sa lupa, tapos ngumiwi siya na para bang nakaamoy ng mabaho. And then bigla itong tumalikod at naglakad palayo ng mabilis. Nagmamadali na para bang iniwasan niya talaga ako. And guess who, Sir Alex? Ang matanda sa probinsya. Way back 2003, college days, palagi kaming gumagala ng mga kaibigan ko sa kung saan saang lugar. Mapabukid man yan o syudad, basta magkasundo, go agad kaming magkakaibigan. Palibhasa, malayo sa magulang kasi nga naka-boarding house kami sa bayan. One day, nagpunta kami sa lugar ng kaibigan naming si Celia para manguha lang ng buko. Wala kasi kaming ibang trip noon. Walang pasok dahil may activity sa school. Dumaan kami sa palengke. Habang naglalakad, may lumapit sa akin na isang pulubi tapos tinuro niya yung kinakain ko. Hinihingi niya so binigay ko sa kanya kasi nakakaawa. Noong doon naman kami sa kabila, this time may lumapit na naman sa akin pero matanda na. Alam niyo yung badyaw? Yun po kasi may malong sila sa katawan tas nakatabon sa ulo. Pero kitang-kita ko ang mukha niya. Humihingi siya ng pera sa akin pero wala po akong pera noon. Wala talagang kahit na isang barya kaya tinanggihan ko siya. Meron akong pera pero ang naiwan ay para pampamasahe lang talaga at pang school. Mukha lang po akong may pera pero sa totoo lang ay wala po talaga. Tingin ko ay hindi naman siya nagalit. Ang nasa utak ko pa, sadyang mapilit lang talaga sila. Lumapit ng bahagya ang matanda sa akin. Nagsasalita ng mga hindi ko maintindihang salita. Nakita ng kaibigan kong si Celia kaya hinila niya ako tapos kumuha siya ng barya at binigyan niya ang matanda. Tinanggap niya tapos umalis. Nasabi ko talagang grabe naman itong matanda na ito kasi nga siya pa ang binigyan, siya pa galit. Paano kasi napansin namin sumama ang mukha niya tapos tumalas ang titig niya sa akin. So natawa na lang mga kaibigan ko. Ako na may naimbyar na talaga kasi nga grabe naman ugali nung matanda na yun. Pagbalik namin sa boarding house ay may dala kaming buko salad at juice. Naginuman kami ng konti at yung sabaw ang ginawa naming cheeser. Ilang oras ang lumipas ay nakaramdam po ako ng panghihina. Sa isip ko pa, dala lang kako sa ininom naming alak at sa pagod galing sa lugar nila Celia. Pero hindi po talaga ako ganun. Malakas po akong uminom that time Kaya medyo nanibago ako dahil ayun nga, bigla na lang parang nanamlay. So nagpaalam na ako na matutulog muna. Pagpikit ko, diretso na po akong nakatulog at hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lang ako, Sir Alex, na hinang-hina sa tabi ng kalsada tapos
may mga taong nakahawak sa akin at mga nakausisa. Kwento ng aking mga kaibigan, bigla na lang daw po akong bumangon sa higaan mga 30 minutos mula nung ako'y humiga. Nagtataka daw sila bakit hindi ko mabubuksan yung pintuan. Parang hindi ko raw alam kung paano gawin kaya tinatanong daw nila ako sa loob. Kaso, hindi daw ako sumasagot at tumititig lamang sa kanila tas ngumingiti kay Celia. Akala nila nananaginip ako ng gising kaya hinayaan nila ako upang malaman kung ano ang aking gagawin. Nabuksan ko naman daw yung pintuan tapos naglakad daw ako papunta sa kalsada na parang wala sa sarili. Mukhang sasalubungin ko raw ang mga sasakyan kaya pinigilan na nila ako. Gusto ko raw magpasagasa, Sir Alex. May mga taong nakakita kaya nagtulong-tulong ng lahat. Meron daw isang matanda na lumapit at tinanong pangalan ko. Hindi ko raw kilala ang sarili ko kaya sabi niya, iuwi daw at dalhin na kagad sa albularyo. Ang nangyari daw po sa akin parang katulad daw po sa yung walking possess. Pero maya-maya nun, nagising na lamang po ako sa tabi ng kalsada. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Bigla na lang akong nakarinig ng mga salita ng tao at sasakyan na yun nga dumadaan kaya ako nagising. Bumalik na ako sa pag-ako. Pati nga ako sir nagulat bakit ako nandoon sa labas. Sa tabi pa talaga ng kalsada at walang tsinelas. Nang gabi na yon sir, hinatid ako ng aking mga kaibigan sa amin. Mabuti na lang that time, may activity sa school namin. Nagulat si mama at papa at dahil hindi pa pwedeng magpunta sa albularyo kasi nga maghahating gabi pa lang naman nun. Sabi ni mama bukas na lang, malayo pa naman yung bahay ng albularyo. Ewan ko ba sir, pero ang bigat-bigat po ng aking pakiramdam nun. At nung nakauwi ako sa amin, natatakot na ako sa di ko alam kung ano ang kinatatakutan ko. Gusto ko katabi sila mama kaya nag-asa ko noon na kung pwede ba sa kwarto nila matulog. Pumayag naman sila at nang gabi na yon, ang dami ko pong masamang panaginip. Meron daw akong pinatay tas ako naman hinahabol ng mga hindi ko makita kung anong nilalang na gusto naman daw akong patayin. Merong isa babaeng nakatitig sa akin na nakatayo. Ako na may nakahiga sa lupa. Hindi ko maigalaw ang aking katawan at sigaw ako ng sigaw. Hanggang sa magising ako, Sir Alex. Sa bintana ng bahay namin, nakita ko yung matanda na nasa panaginip ko. Ito rin yung matanda na humingi sa akin ng barya sa palengke sa lugar nila Celia. Nakatitig siya sa akin na pulang-pula ang mga mata. Sigaw na ako ng sigaw noon kina mama at papa pero wala pong boses sa aking bunganga. Gusto kong tumayo para gisingin sila kaso hindi naman po ako makagalaw. Kahit anong pilit ko po sa aking sarili, wala po talaga. Hanggang sa nakita kong tumayo si mama at papa tas hinawakan nila ako at ginising. Dun pa lang po ako nakagalaw at sabi nila umuungol at naninigas daw ako tas sipa ng sipa. Alam niyo sir, hindi po yun panaginip kasi nakita ko talaga sa bintana ng bahay namin yung matandang pulang-pula ang mga mata na bigla na lang naglaho nung tumayo si mama at papa. Doon ako nagkwento sa kanila tungkol sa matanda na yon. Natakot mga magulang ko dahil baka may ginawa na raw sa akin. Dali-dali silang kumuha ng asin tapos binudbud doon sa may bintana namin. Kinaumagahan, agad na nila akong dinala sa albularyo. Wala pa naman kaming sinasabi, nalaman na agad ng albularyo ang dahilan. Sabi niya, may kasama daw na espiritu ang matandang gumagawa sa akin. Inuutosan niya umano ito at ako na may pinahihintulutan ko raw na makapasok sa aking katawan kaya ayon, nasasaniban daw ako. Gusto daw akong patayin. Dahil mapera daw ako pero madamot. May halong inggit na po daw yon at parang pangangati na rin sa kanila na gustong makapambiktima.
Sabi ko pa sa albularyo, mukha lang akong mapera pero wala talaga kaming pera. Nakatulog ako habang dinadasalan ng manggagamot. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Ang nagkwento sa akin ang aking mga magulang. Sabi nila, pinasanib daw yung dalawa sa katawan ko. Pinatay ng albularyo ang mangkukulam na aswang at yung espiritu na kasakasama nitong gumagawa dahil marami na pala silang nabibiktima. Paggising ko, ang gaan-gaan ng aking pakiramdam. Pagkatapos, tuluyan po akong gumaling. Sabi naman ng albularyo, lagi raw akong magsimba at magdasal. Huwag daw pahintulutan ang kahit na anong espiritu na makapasok sa aking katawan. Grabe ang experience ko na yon. Hindi ko talaga sukat akalain sa tanang buhay ko na ang inakala kong simpleng manlilimos ay isa na palang mangkukulam na aswang. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Yumi. Nangyari ito ilang dekada na ang nakakaraan. Matagal na. Tuwing may okasyon, ay pumupunta kami at nagtitipon-tipon sa lugar ng aking biyanan sa isang baryo sa Marbel, South Cotabato. Kapag Pasko naman ay doon kami sa aking mga magulang sa Davao City. Kung hindi sila ang makapunta sa amin ay kami ang pumupunta sa kanila. Lagi namin yun ginagawa, New Year, Kaarawan at Semana Santa. Hindi iyon pumapalya dahil siguradong magtatampo ang aming mga magulang kapag hindi kami nakadalaw sa kanila. At eto na nga po. Ang pangyayaring ito ay Semana Santa. Nagbakasyon kami sa lugar ng husband ko. Nagdadalang tao ako nito. Bumiyahe kami dahil gusto ko rin talaga lalo na mababait ang aking biyanan. Sa tuwing nandudoon kami, ay nagluluto sila ng masasarap na kakanina. Talaga namang paborito ko. Medyo excited pa nga ako noon kasi may lugar doon kung saan kami nakabili ng mura at preskong hito. Tapos yung paborito ko na sugpo. Sabi ko sa aking asawa, Han, diretso na lang muna tayo sa yung nagbebenta ba ng mga hito? Sige bebe, walang problema. Ikaw pa love na love kita. Isang beses pa lang kasi kami nakapunta dati sa binilhan namin na yon. At pagdating nga namin sa naturang lugar ay wala na po yung mga nagbebenta. Lumipat na siguro, sabi ng aking asawa. So dumiretso na lang kami pero bandang mga alas 5 ng hapon ay naghanap na lang po kami ng iba. May nakita kami, agad naming nilapitan. Sila pa rin yung dating binilhan namin pero doon na sila pumwesto. Lumipat lang pala. Bumaba na ng sasakyan at dahan-dahan na kaming naglakad ng aking asawa. Hinanap ko yung nagtitinda dati pero wala na siya. Ibang mukha na ang mga nakita kong nagbabalandra doon ng mga paninda. Mura kasi sa kanya noon tapos malalaki pa kaya sabi ko sayang. Habang kami namimili, ay isang matandang lumapit sa akin. Dumidikit siya at namimili rin ito ng mga hito. May bitbit siyang plastic na balot na balot. Magdidilim na nun. Tanong siya ng tanong sa tindera. Nagtatanong din sa akin. Maayos naman itong makipag-usap at sabi ko nga, gusto ko sana yung malalaking sugpo kaso wala na yung dating binilhan ko. Baka lumipat na, sagot niya sa akin. Oo nga po sayang kasi mura sa kanya. At saka galing daw mismo sa kanila yung mga alagang hito na yon. Tatango siya at
Tumatawa, tititig sa akin. Pagtitigan ko, hindi makatitig tapos nagkukwento-kwento. Bigla siyang nagkwento. Ang sabi niya, mas gusto niya yung karne lalo na kapag medyo hilaw. Iba pa rin daw ang lasa nun at hinding-hindi niya ipagpalit sa kahit na anong pagkain. Biniro ko siya, sabi ko, "Edi medyo karniboro ka, Nay." "Anong karniboro?" "Yung kumakain ng hilaw na karne. Yung parang aswang ba?" Sagot nito na medyo nag-iba ang tono ng boses. "Ay si Nanay naman, biro lang naman po." Tumawa na naman siya. At ayun, nakikipagkwento na naman. Tanong ko ulit sa kanya, "Bakit ka namimili ng isda, Nay, kung mas gusto mo naman pala ang karne?" "Kasi minsan lang naman ito. Makatikim rin ng isda." Nang mga sandali na yon, napansin na namin na may kakaiba sa kanya, pati na yung tendera. Habang tumatagal ang pag-uusap namin, mararamdaman mo talaga na may mga bagay na mali o hindi normal sa kanya. Pabalik-balik at minsan ay talagang walang koneksyon ang mga lumalabas sa kanyang bunganga. Tapos, bigla-bigla na lang tutulo ang laway niya. Nakakadiri lang dahil hinihigop niya pa ito. Nang makabili na nga kami ay umalis na at naglakad na kami ng aking mister patungo sa aming sasakyan. Hindi namin namalayan. Sinundan pala kami ng matanda hanggang sa may sasakyan namin. Nagulat na lang kami, nagsalita sa aming likuran. "Day, sandali." E di napalingon kami. Bigla niyang inalok yung kung anong laman na bitbit niya sa kanyang plastic. "Day, gusto mo ito? Ito." "Ay, nakakagulat naman po kayo. Ano ba yan, binibenta niyo?" Hindi. Bigyan lang kita. Ito, sige na, halika. Tignan mo." Binuksan niya ang kanyang plastic. Napaatras ako pati na ang aking mister. Dahil ang laman ay puro mga bituka ng kung anong hayop. Hayop ba yun o tao? Basta may mga buhok-buhok pa, tapos sobrang langsa. Napabulalas ako ng tanong, sabi ko, "Ano yan, Manang?" Sumagot naman ng aking asawa at sabi niya, "Halika na, mahal. Hayaan mo na siya. Halika na, sakay na." Sa puntong yon, pareho na kaming kinabahan ng mister ko dahil kakaiba na ang titig ng matanda sa akin at naglalaway ito ng tuloy-tuloy. "Sakay na, dali." Nang bigla na lang hinagod ng matanda ang aking tiyan, sabay sabing, "Ang laki na ng tiyan mo." Nagulat ako. Kaya napabulalas ako ng tanong sa kanya, "Bakit mo ako hinawakan?" Pampaswerte lang yan, Day." Sagot niya pagkatapos ay dali-daling umalis. Hindi na kami nakapagsalita at sumagot at agad nang sumakay pagkatapos ay umalis. Habang nasa loob ng sasakyan pa uwi, nalalanghap pa rin namin yung napakalansang amoy. Hindi naman namin binigyan ng maling kahulugan yung paghagod niya sa aking tiyan. Ang sabi ng aking mister, yung malangsa raw na amoy baka dumikit sa damit ko. Kasi ako yung malapit sa plastic ng matanda. Aniya baka dumikit eh. Hindi naman, sabi ko sa kanya. Inaamoy-amoy ko ang damit ko pero hindi nanggagaling doon ang mabahong amoy. Pero baka yung hinawakan ako ng matanda sa tiyan, sabi ko pa. Ngunit nung inaamoy-amoy ko naman yung part ng damit ko na yon kung saan niya ako hinawakan ay wala rin akong maamoy na langsa. Ewan ko ba? Parang hangin ito na nakasunod lang sa amin. Pagdating nga sa bahay ng benan ko, ay nagtaka sila bakit daw ako naligo agad. Buntis pa naman.
Nabanggit namin sa kanila ang ginawa ng matanda. Napagalitan pa ang mister ko. Dapat daw nag-utos na lang kasi alam niya naman na buntis ako. Kaya pala may amoy nang dumating kayo kanina. Maligo ka na rin anak at baka may dalang malas yung amoy na yan. Wika ng aking benang babae kasi nananatili pa rin talaga ang malangsang amoy. Tapos nang maligo ang mister ko, wala na silang naamoy na malangsa, ngunit ako. Kataka-taka nga, nakakaamoy pa rin po ako ng amoy na nagmumula sa matanda na may kasamang langsa. E di bumalik ako sa banyo at naligo uli. Nakailang sabon at shampoo na ako. Ngunit, nandun pa rin ang amoy sa ilong ko na tila hindi mawala-wala. Sabi ng aking benang lalaki, wala naman na akong naaamoy na mabaho. Baka iniisip mo kaya naiwan pa rin ang amoy. Kalimutan mo, di ba, mawala yan. Patawa-tawang wika ng aking benang lalaki na sobrang bait at palabiro. Sagot naman ng asawa ko, ako rin hindi na nakakaamoy. Ngunit sinabi ko sa kanila na meron at meron talaga. Nakakaamoy pa rin ako ng malangsa. Nagsimula na akong kabahan noon ngunit pinapakalma ako ng aking mister. Huwag kang kabahan kasi alam mo, buntis kasi ang bebe ko kaya kaganyan. Sobrang sensitive lang ng pang-amoy mo. Huwag mo isipin, mawawala rin yan sigurado. So, ang ginawa ko ay hinayaan na lang. Binaliwala ko na at matapos nga ng hapunan noon ay nag-umpisa na kaming mag-ayos ng mga gamit sa kwarto na tutulugan namin. Maliwanag ang kapaligiran dahil sa malakas na sinag ng buwan. Bandang 8:00 ng gabi, sobrang tahimik na ng lugar. Lumabas kami sa terrace at nakaupo lang habang nagkukwentuhan kasi nga napakaganda pagmasdan ng buwan ng gabi na yon. Although may kuryente naman sa lugar, napakadilim pa rin ng kapaligiran gawa ng ang kalsada roon ay iilan lang ang poste na may ilaw at ang lalayo pa ng agwat. Kaya matatanaw talaga ang malawak na kadiliman ng lugar. Sa totoo lang, sobrang narelax ako sa lugar ng binan ko. Napakatahimik kasi at ang sarap ng simoy ng hangin presko. Gawa ng napapalibutan ng malalaking punong kahoy ang kapaligiran doon. Tapos malalayo pa ang agwat ng mga kapitbahay kaya sobrang payapa talaga. Ngunit ang kalmadong pakiramdam ko sa tuwing nandoon ako, kami ng mister ko, ay napalitan ng sobrang pangingilabot dahil habang tinatanaw ko ang mahabang daan sa harap ng bahay, nakakita ako ng malaking ibon na lumilipad mula sa himpapawid. Bumaba siya sa may daan, pababa ng pababa, hanggang sa bigla na lang itong dumapo sa lupa. Naglakad siya ng dahan-dahan kaya napatitig talaga ako. Hindi normal. Malaki pa siya sa uwak at habang naglalakad, nagulat ako dahan-dahan itong lumalaki hanggang sa tumayo siya. Tuwid na tuwid at naging figura ng tao. Nakatingin siya sa aking direksyon. Para bang nakita at narinig niya ako nang tawagin ko ang aking biyanan at asawa kaya huminto siya sa paglalakad. Pagkatapos, nanatiling nakatitig sa direksyon ko at bigla na lang sumuot sa kakahuyan sa gilid ng kalsadang iyon. Nagtago siya dahil tingin namin ay naramdaman at nalamang siya ang tinitignan naming lahat noon. Aswang! Aswang yun! Aswang yun ay! Aswang! Paulit-ulit na wika ko sa kanila. Kasi nakita ko talaga Ibon siya na malaki sa umpisa akala ko.
May dadagitin lang na kung ano sa kalsada gaya ng palaka. Ngunit bigla na lang dumapo tapos naging tao. Itim na itim. Sino bang hindi matatakot nun? Pumasok ka na. Buntis ka pa naman. Sige na. Sabi ng aking binan. Alam nyo, ito ang part na hinding-hindi ko makakalimutan. Na hanggang ngayon, sariwang-sariwa pa rin sa aking alaala. Kinabahan ako noon kaya agad akong pumasok sa kwarto namin, dire-diretso. Alam na alam ko na sinarado ko na yung bintana ng kwarto namin. Bali ang bintana ay dalawa. Yung sinaunang disenyo na jalousie type pero gawa siya sa kahoy. Pagpasok ko ay hindi ko kaagad napansin na bukas na pala ang isa. Paghiga ko para sana matulog na ay doon ko palang napansin na bukas na pala ang isang bintana. Dala ng pagtataka ay dali-dali akong tumayo para sana isara na lang ito. Ngunit paglapit ko sa bintana, laking gulat ko nang makita ko ang kalahati ng itim na mukha ng aswang na nagtatago sa gilid ng bintana. Nakatitig siya sa akin. Pulang-pula ang mga mata nito na nakaumbok ang bunganga at naglalaway. Napasigaw ako sa sobrang bigla at takot. Akala ko makukunan na ako noon dahil gumagalaw talaga at sumasakit ang aking tiyan. Pagsigaw ko, ang aswang naman ay biglang nagtago nung nagsisigaw na ako. Pero ang nakakapagtaka pa, napakahina ng aking boses na lumalabas sa bibig. Yun bang parang paos? Pero may lumalabas din na malakas na tinig kaso nga putol-putol. Ganun pa man, narinig pa rin nila ako. Nang dahil doon, dali-daling pumasok ang aking asawa mula sa teres. Ako naman, dali-daling tumakbo palabas kaya nagkasalubong kami sa pintuan. Parang slow-mo yung galaw ko pati mga reaksyon. Siguro dala lang ng takot. Hindi lang ako sigurado. Pero kakaiba talaga at mahina ang aking boses. Iyak na ako ng iyak sa sobrang nervyos. Pinakalma nila ako dahil baka anong mangyari sa aking anak. Kaya hayun pinilit ko na lamang na kumalma. Kaso, napapaiyak talaga ako dahil nakikita ko pa rin sa aking isipan ang itsura ng aswang na sobrang nakakapangilabot talaga. Pulang-pula ang mata nito, ang mga buhok ay magulo, at ang dila sobrang haba na katulad sa mata nitong pulang-pula rin na gumagalaw. Hinding-hindi ko makakalimutan ang itsura nun kahit ngayon sariwa pa rin. At yun na nga, nagkatensyon sa bahay ng gabi na yon. Ang binan kong lalaki ay lumabas ng bahay na may dalang baril. Nakita ko siyang sobrang seryoso na hindi naman siya ganun pagkakilala ko. Palabiro siya Ang aking asawa naman, kinuha ang samurai ni biyanan at dinala niya sa labas. Hinanap nila ang aswang. Nagpaikot-ikot sila ng ilang beses sa aming bahay doon. Ang biyanan kong lalaki umakyat pa nga sa bubong dahil may narinig kaming kumalabog doon pero wala na silang naabutan. Umalis na ang aswang at ang naiwan na lamang ay ang bakas nito. Mga kamay at paa sa pader ng bahay namin, paakyat papunta sa bubong. Na kung titignan mo, nakakapangilabot talaga. Animoy walang kahirap-hirap na gumapang ang aswang sa pader ng bahay paakyat sa taas. At eto pa yung hinding-hindi ko makakalimutan. Noong nakita ko ang aswang sa bintana, naamoy ko ang amoy nito na sobrang langsa. Yung katulad sa amoy na hindi mawala-wala nung galing kami sa palengke. Isang amoy na sabi ng aking mga binan ay marka ng aswang.
Yung matanda umano na humagod sa tiyan ko ay isang aswang na minarkahan ako upang masundan. Sobrang takot ko nun, pero pinapalakas nila ang aking sarili. At yun na nga, ang binan kong babae ay nagsaboy ng asin sa palibot, naglagay din ng mga dinikdik na bawang. Sa ilang oras nilang pagbantay at paikot-ikot sa labas ng bahay, yung asawa ko at binang lalaki ay hindi na bumalik ang aswang. Kaya pumasok na lang sila at nilak ang mga pintuan. Tabi-tabi kaming natulog lahat upang mabantayan din ako. Sa awa naman po ng Diyos ay nakatulog ako. Naramdaman ko rin kasi nung nagtabi-tabi na kami na safety na ako. Mabilis lang akong nakatulog. Mabilis din nagising. Tinignan ko sila, tulog na lahat. Nang bigla na lang akong nakaramdam ng sobrang paninigas sa tiyan. Pagmulat ko, diretso kong nakita ang parang uod sa kisame. Nadahan-dahang bumababa papunta sa aking tiyan. At nang lumapat na nga ito, pilit akong pumipiglas at nagsasalita pero hindi ako makagalaw. Mahapdi yung dila. Parang may mga matutulis. Ang bibig ko, gaya ng aking tiyan ay matigas. Hanggang sa nakita ko ang mukha ng aswang sa butas ng kisame. Ang dila niya pala yun. Tumagos dun gumapang papunta sa aking tiyan. Wala akong magawa, umiyak na lang ako dahil nararamdaman kong mainit na ang aking tiyan. Nagdasal na lang ako sa aking isip. Hanggang sa bigla na lang akong nagising na nakaharap sa akin ang aking asawa at 2 binan. Nasabi ko na lamang na salamat. Salamat Panginoon. Dahil bangungot lang pala. Napanaginipan ko ang aswang na gustong kunin ang anak ko sa aking sinapupunan. Pero mabuti na lang, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Nang dahil sa pangyayari, minabuti nila kaming pauwiin na sa aming lugar gawa ng mukhang nanganganib ang buhay ko pagkat may aswang talaga na nagnanais makuha ang aking anak. Pero bago kami umalis, dumaan muna kami sa isang albularyo sa kabilang barangay. At habang tinitignan ako, tinatawas, doon ay nakumpirma. May isang nilalang nga na gustong kumuha sa baby ko sa aking sinapupunan. Kaya raw pala ako nasundan ay dahil namarkahan ako ng aswang. At yun lamang po ang ating kwento para sa araw na ito o gabing ito mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig sa programa nating ito at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na rin po kayo para updated kayo sa mga bago na i-upload natin at talaga naman pong nakakatakot sa channel na ito. Hanggang sa muli po, ako ang inyong narrator sa Alex Aswang Stories. Ang pangalan ko po ay Alex din. Maraming salamat ulit at magandang gabi.